Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest member sa Greek channel, affiliated or sa Matarders. Sa ngayong hapon na to, tingnan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of May 1 hanggang May 7 for the sign off. For the sign of Aries. So Aries, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasabi for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading naman nila at makaka-resonate kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And i-give ko siya ba for more videos. Sabihin ko sa maraming salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na hindi nag-skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig na guumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please your information po. Ano kaya gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha? Angel Spirit, please give information po. So there's an Ace of Swords, a breakthrough. No, may mga bagay na magtatagumpayan mo na. No, may mga bagay na masusungkit mo na. Pero kailangan mong maging wais, maging matalino sa mga desisyon. Putulin mo na kung ano yung mga bagay na makakasira sa gagawin mong eksena, no? And there's a high priestess for something and hidden agenda or hidden enemy. So may misteryo sa likod nito. Malalaman mo na. Tama? Parang ngayon pa lang, papuputol mo na. Hindi na siya magtutuloy-tuloy pa. Ganon. Kumbaga, bago pa mangyari, naagapan mo na. And there's a Eight of Pentacles. Something na focus, no? Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, sa ginagawa mo, no? And because this is something, the Three of Wands. There is a waiting for result, waiting for, naghihintay ka na resulta, document, papers, maaaring dumating na. And there's something, the Queen of Wands by confidence. So, lakas naman loob mo, maging matapang ka. Kailangan palaban ka. No, alisin mo yung pag-alinlangan mo. Kailangan hindi pwedeng kaalanganin, no? Kailangan pure yung intentions mo, no? And you're being dedicated sa ginagawa mo, no? Kailangan na itong hinihintay mo, kailangan na alam mo magtatagumpay ka, ganon. And there's something, the Six of Swords with a transition, no? Di ka rin makakalaya sa hindi maganda sitwasyon, no? May pagbangon, no? Ngayon pa lang nag-stretching ka na, okay, time to move on, ganon. Time to moving forward. What is the Ace of Swords? Represent with the King of Wands. No ambitions. No, unti-unti mo na makikita yung magiging posibilidad. Unti-unti mo na makikita yung magiging outcome. No, parang ang laki-laki na ng pagbabago na mangyayari ngayon. No? What is the High Priestess? The High Priestess represent with the Two of Swords. There's a decision that you need to make. No, kailangan mo mag-decision dito. Kailangan mong gumawa ng actions na, kumbaga, na parang hindi mangyari. No, yung alam mong posibleng maganap. No, parang naputol mo na pero kailangan mo maging aware pa din. No, there's the Lovers. No, mag-focus ka sa asawa mo, sa jowa mo, sa partner mo. And there's an Eight of Cups. No, there's something moving forward. Malalaman mo itong balita na ito, makakuha ka ng informasyon at makakaalis ka na. No? Some of you makakapag-travel, some of you guys, no, makukuha mo na yung resulta na maaaring magdala sa'yo ng something, a good news. And there's a King of Cups. Very devoted, supportive person yung person mo. Or either you. Some of you cross-watcher out there. No? Excuse me. Okay, let's see. Additional messages. And because there's a Justice card. Na may hustisya. Mayroon din ako nakikita ditong karma. No? Makakalaya ka na dito, makakawala ka na dito. No? Parang ano to eh. Parang consequences din to at the same time. No? Mayroon ditong ginawa mo na maaaring bumalik sa'yo, maaaring, kumbaga, kaya rin mo nararanasan to dahil naging ano ka, padalos-dalos ka. No? Nagbadali ka, hindi mo pinag-isipan. No? So, let's see what is additional messages tayo. With the Ace of Swords, the King of Wands.
represent with the Two of Cups. There's a partnership. No, unti-unti mo na makikita magkakaroon ng development pagdating sa inyong pagsasama, sa inyong relasyon. And there's something, the Fourth Sword, no? Something rest. Some of you hindi ka makatulog. Balisa ka, no? Kailangan mo mag-desisyon na alisin mo yung nagbibigay gulo sa utak mo. No, maraming bagahe na iniisip ka. Maraming dala-dala kang mga worries. No, kaya ka nagkakaroon dito ng sleepless nights dahil sa kung ano-ano iniisip mo, no? Marami kang gustong gawin, marami kang gustong mangyari, marami kang bagay na maraming tanong, no? And there's something, the Fool card. Kailangan mo ipagkatiwala sa atin po ang may kapalahat ng mga bagay na nangyari sa buhay mo. No, i-surrender mo. No, some of you masyasya ka pa nga eh. Magugulat ka pa nga, no? Parang ganito. No, parang, oh my God! Totoo ba? Parang gano'n, no? Parang iba eh. There's something that changes coming in. And there's the Queen of Pentacles, no? Maging practical ka, and there's a good sense pagdating sa interfere. Matuto ka, no? Paano paghawakan at paano alisin yung mga bagay na makakasira sa plano at pangarap mo. What is additional messages tayo? With the Queen of Wands, because the King of Cups. Represent, guys, with the Knight of Pentacles. Now, there's something security. Na magkakaroon ka ng seguridad. No? At kumbaga, mapapangalagaan mo yung mga bagay na meron ka. At sinasabi sa'yo dito, na kailangan lakas mo loob mo, maging matapang ka, alisin mo yung takot at pangamba mo. No? So, let's see what is additional messages. And there's something that chart ka with an action and movement. Na magkakaroon ng changes sa buhay mo. No? Magkakaroon ng mga pagbabago na. No? Transition and movement. May paggalaw eh. Ibig sabihin, nagkakaroon ng good, no? Good changes, development, transformation, transition. No? Ang layo-layo na sa magiging dating ikaw. So, ibig sabihin, dito mag-iingat ka sa mga bawat kilos at galaw mo, sa mga desisyon mo, dahil maaaring magdala sa'yo ng consequences do. What is additional messages tayo pagdating naman tayo sa outcome? For the outcome, guys, let's see. So, there's an Ace of Pentacles. Now, there's something, a big shot, a big money coming in. May malaking perang darating, may malaking opportunities na maaaring ibigay sa'yo. And because, guys, there's something, the Three of Swords, something rest, no? At the same time, kailangan mo ipahinga yung utak mo from the pain, no? Kailangan, kumbaga maraming taong naiinggit sa'yo, or may mga taong, kumbaga gusto kang sirain, no? Kumbaga hayaan mo lang sila, no? Marami talagang lihim na may inggit at galit sa'yo. And this is something the Eight of Wands. So, there's a fast communication and fast movement. So, bibilis ang takbo ng sitwasyon. Ano mo, guys, there's something angel's number ako nakita. It's a very abundance, no? It's a very, a good, no, good energy. There's something 8, 8, 8. There's an 888. So, there's something, a good karma, no? There's something, a blessing, abundance, wealth, and victory. No, may financial windfall dito ako makikita. No, at the same time, may potential ka para maging masagana pamumuhay mo. Kaya mo maging masagana. Alam mo, may karma talaga din ako nakikita. Puro karma, ha? And there's a Knight of Cups, there's a wish fulfillment. So, maaaring matutupad din mga pangarap mo. Ibig sabihin ko naman yung mga bagay na naging ginawa mo, kumbaga, yun ang mga bagay na babalik sa'yo. Ibig sabihin, dahil sa action and decisions mo, hindi ka nag-isip, hindi mo pinag-isipan. So, ito ngayon, na parang ibabalik sa'yo yan. And there's a Ten of Swords with a sabotage. Na may sumabotahe sa'yo, may turmoidor sa'yo. There's an Emperor, maging mature ka, na huwag ka na nagpapanipula sa mga tao sa paligid mo, huwag ka magpapadikta, no, dahil din to sa mga nangyari. So ngayon, kailangan protection at pangalagaan yung sarili mo. Be mature enough and being grounded, no? Alisin mo na yung pagiging immature mo. So guys, let's see what is additional messages for finances and career, love life, and kalusugan. So let's watch this. So let's see about naman tayo for finances and career. Okay, so let's see what is additional messages for finances and career. There is something, the Six of Cups. No, it's something about sa fast or either about dito with the remnants na may mga bagay na nangyari sa iyo from the past about sa finances na matuto ka na. Now, there is something revert na ibinalik ulit yung sigla at ganda ng iyong negosyo, trabaho. No, parang ibabalik ulit yung sarili mo or kailangan mo mahalin yung sarili mo. No?
And there's something, the Eight of Swords, no? There's a lot of toxic and negativity. Ibig sabihin dito, hindi ka pa rin nakakawala dyan sa obligasyon sa pamilya mo, or maaaring isa sa bagay na nagbibigay ng kahirapan, kalungkutan sa'yo ay yung pamilya mo, relatives mo, friends mo, maaaring inaasahan ka tungkol sa finances, no? Maging aware ka. There's a Ten of Pentacles with a long-term success. Magiging matagumpay kayo, magiging masagana pamumuhay mo. Nga lang, isa sila sa balakid, no? Kaya hindi ka nagtatagumpay. No? Kaya hindi mo makuha yung pangmatagalang success. No? Kasi puro hinaing, problema, and there's a Knight of Wands. No? Magtiyaga ka lang. No? Magpatuloy ka sa ginagawa at mag-isipan mo mabuti. There's a Four of Cups. Reevaluate or analyze, no? Kumbaga, bago mo paniniwalaan yung mga hinaing at chika nila, kailangan mo muna pahalin yung sarili mo. No, masyado ka nang, kumbaga, nakakalimot na kailangan mo alagaan yung sarili mo dito. Masyado ka na nai-stress na dati hindi ka naman nai-stress. No, let's see about naman tayo sa love life. So, there's the Seven of Wands. Protected. No, protektado kayo ng iyong person. No, at the same time, there's a Seven of Cups. No, there's a lot of opportunity coming in for you. Or either maaaring naguguluhan ka sa ngayon. No, there's a Death card. No, maaaring mayroong mga bagay na mawawala at matatapos na dito ang relasyon, pagsasama, maaaring magkakaroon ng transformation, no? Or maaaring some of you, buyuda, byudo, no? And this is something, the Five of Pentacles. Some of you guys, no, nakakaranas sa financial crisis, financial difficulties, and there's a Nine of Cups. No, may offer dito, guys, no? Meron taong darating sa buhay mo, no? And there's a Page of Pentacles. So, mag-invest ka ng wasto at tama. Napag-isipan mabuti. Kung papasok ka ba sa relationship, handa ka na ba? No? So, let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo sa kalusugan mo. Sa kalusugan mo, there's a Four of Wands by celebration. Gaganda na ang iyong kalusugan. There's a Knight of Swords na bibilis ang takbo ng sitwasyon. No? Para makakabangon ka na, parang kailan lang, gato ganyan. Ngayon, kumbaga unti-unti na gumaganda ang kalusugan mo, kailangan mo lang maging kalmado ha, huwag kang padalos-dalos, huwag kang magmadali, no, maging mahinahon dahil yan yung mga na magiging komplikasyon sa'yo, no, and this is something that is Wands, no, magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano, at umiiwas ka sa mga bagay na makakasira at makakasama ng mental health mo. And there's a Seven of Swords, there's a sneakiness, cheating online on you, no, huwag kang magpapaniwala, no, sa mga kasinungalingan na tao sa paligid mo. Na mayroong mga taong nai-stress ka kasi kumbaga nagsinungaling o niloko ka, gato ganyan, no? Huwag mo iniisip yun, ganun talaga. Kailangan mo tumutukan sa sarili mo, tutukan yung sarili mo, no? Kailangan mo nang baguhin yung pananaw mo, baguhin mo na yung kinagawian mo, nakasanayan mo. So, let's see, hanapin natin ang kaganapan sa buhay mo with the magical fairy messages. And there's a lot of advices, and of course, no, doon na papaloob, guys, ang pick a card, yes or no. So, doon natin malalaman ang magiging sagot sa tanong mo. So, it means pwede kang mag-questions. Isa lang ang pipili mo sagot. 1, 2, or 3. Okay? Doon natin malalaman, guys, kung umabot ka doon sa reading na yon, sa eksena na yon, mag-comment ka kung anong number ang napili mo. So, let's see and watch this. Okay, let's see what is the magical fairy messages represent what. And there's a healing, healed healer. Unti-unti ka nang gagaling sa karamdaman mo. No, some of you crosswatcher out there, maring unti-unti ka nang gagaling sa karamdaman. And there's a goodbye to the old, hello to the new. So, kailangan mo na talagang kalimutan na nakaraan. So, magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong pag-asa. And emotional healing, no, magiging kalmado na ang pakiramdam mo. Na para ka nabunutan ng tinik sa dibdib mo. No, yung mga iyak-iyak mo moment, maaaring unti-unti na siyang hihilom, no? Yung mga sakripisyo mo, unti-unti na siyang, kumbaga, magtatagumpay. And there's a message in dreams, no? May mga mensahe sa hindi nadaan sa panaginip, kailangan mo mag-pay attention. And there's something offer, maraming offer na paparating. And there's a vulnerability, so ibig sabihin protection at pangalagaan yung sarili mo. No, iwasan mo mag-emote, iwasan mo mag-drama. Isa sa bagay na yan na mahahatak mo yung negativities. What is the synchronicities? Represent what? And there is an Empress card. So, ibig sabihin talaga dito, guys, no? There is a second life or second chances na maaaring balik mo ulit yung sigla. Mahalin mo na yung sarili mo. Tanggapin mo na ulit yung sarili mo. Magkakaroon ka ng blessing dito and revert.
no, renewal, and then something spiritual guidance. May gumagabay sa'yo dito manggagamot na tumutulong for you, not to heal, na totally heal, na parang gumaling ka na sa iyong karamdaman or gumaling ka na sa lahat ng mga karanasan. And there's a love, especially with your love life. Now, there's a shooting star. Meron ka ditong hiniling na maaring masagot na, maaring matupad na. What is the romance angel for a mystic love oracle deck? And there's a legal matters. Now, meron dito usapin about sa legal na papeles, dokumento, and there's a magnetic attractions that you are being attracted now for this person. Talagang mahal na mahal yung isa't isa. There's a marriage, maaaring kasal pa kayo. 'Di ba? Talagang iba yung pag-ibig talaga. There's a deep soul connection. So let's see what is clarifying for life situation. Anong eksena mo pagdating dito, pagdating sa buhay pag-ibig? Clarifying for love situation. So there is a playful innocence, no? Embrace a childish spirit where baby step lead to joy, not seriousness. Ibig sabihin dito, kailangan laruin mo muna yung eksena, yung pakiramdam mo. Ibig sabihin, mahalin mo. Parang kailangan mo maging maharot sa person mo, sa sitwasyon na to, na para makawala ka dyan sa very seryosong mundo. No? Let's see what is an angel's number. Angel's number represent what? 1221 with a taking initiative, no? So let's see. Work with what you have, and it will get you places. Count your blessing and acknowledge your dear ones. You will find inspiration and figure out a way forward. You might also be getting some good news soon. No, ibig sabihin may magandang balita. No, kailangan mo lang talagang kumbaga pahalagan yung mga bagay na meron ka. There's something blessing, no? Kumbaga, akala mo parang puno ng kamalasan yung nangyayari sa buhay mo, huwag ka mag-alala. No? Tignan mo, hanapin mo yung magagandang impormasyon na magdadala sa'yo ng growth and expansion. No? Huwag isipin yung negative sides. Tignan mo yung lighter side of situation. What is the money move oracle deck? Represent with a star power. So, step into the spotlight. No? Become an influencer for the company and earn fame, popularity. So, ibig sabihin, magiging sikat or magiging kilala ka dito sa larangan mo. Or either, kumbaga, this is the moment, no? Para pakawalan mo na yung, kumbaga, yung lungkot, yung pagiging mag-isa. No? Kailangan mo ng mga taong, kumbaga, magbibigay sa'yo ng kalayaan dyan sa comfort zone mo. Let's see what is clarifying for life situation. And this is something valley of the shadow. So, ibig sabihin may multo ng eksena na kailangan mapakawalan. Step into the enveloping valley of the shadow. Here, fears are faced and the courage is forged in a dimly lit path. So, see? Kailangan mong harapin yung mga bagay na kinakatakutan mo. Dahil minsan, sa nangyari sa atin yung minsan yung ginagawa natin or yung ayaw natin mangyari, yun yung bagay na kinakatakutan natin kaya hindi tayo makapag-proceed o hindi natin magawa yung mga bagay na gusto nating gawin, no? Natatakot tayong magkakamali, natatakot tayong kumbaga husgahan, natatakot tayong gumawa ng action na magpapabago ng buhay natin, di ba? Minsan kasi natatakot kang may masabi sila or natatakot ka sa magiging resulta. Kailangan mo labanan ng takot at pangamba mo dyan dahil hindi ka mag-grow, di ba? Kung natatakot kang harapin. What is hidden feature? What let's be the hidden feature? And this is something destroyed. No, may mga bagay na kailangan ng mag-proceed for another eksena. Kung may mga nasira na, nasayang na, wala ka na magagawa pa. Hindi na mabubuo ulit yon. So, kailangan mo na lang baguhin yung sistema, yung sitwasyon. Ito yung sinasabi din, goodbye to the old, hello to the new. Kailangan mo nang kalimutan yung nakaraan. Kailangan mo nang bumangon at magpanibagong buhay. Diba? What is the part of the light represent up? Represent what? Kasi may mga bagay dito na maaring nasira na, hindi na mababalik pa, hindi na mabubuo pa, tiwala, pagsasama, may ganon, 'di ba? Lalo na yung mga taong sumira sa iyo, yung mga taong siniraan ka, yung mga taong nagkamali sa iyo, ganon talaga ang buhay, no? Kailangan mo talagang kumawala at lumaya diyan, no? Sa mga taong nagbibigay negatibo. Ang akas hindi na yan kailanman magiging ibang nilalang, no? Ibig sabihin, ahas pa rin sila, no? Kahit magbalot ang anyo yan, ahas pa rin niya. Kaya, kahit napilitin mong mabago, baguhin, wala. Ganun at ganun pa din.
And this is something, guys, with soulful reflections. Diba? I take time for soulful reflection, allowing myself to pause and check in with my heart. Through deep reflection, I gain insight into my true desires and need. I trust that this moment of quiet contemplations lead me to greater understanding and growth. See? Kumbaga, yung sarili mo, no? Kumbaga, kailangan na tingnan mo, i-check mo rin yung sarili mo kung asan na. Kumbaga, ikaw pa ba to? Kumbaga, okay ka pa ba? No, dahil minsan kasi yung mga nararamdaman natin nagre-reflect sa nangyayari. Ibig sabihin dito, kung alam mong natatakot ka, nangangamba ka, kailangan mong lumayat kung mawala dyan, no? Humanap ka ng lugar or ng isang sitwasyon na alam mong magpapalaya sa pangamba at takot mo. No? Kailangan mo na rin magtiwala sa sarili mo na may mababago pa sa buhay mo. No? Kung hindi ka lalaya dyan, ganun at ganun pa rin. Kasi magre-reflect yun. Diba? Ganun pa rin ang mangyayari. So, kailangan mong ikaw yung mag-isip ng paraan para palayain yung sarili mo sa bangungot at kadena ng negatibo. Let's see what is the part of the lie. What is the shadow work? Represent what? The shadow work represent what? Represent with an inner balance. So, magkaroon ka ng balance dito. What you resist persists, what you accept transform. So, see? Kung may mga bagay dito na kung hindi mo susubukan, hindi mababago. Kung hindi ka gagawa ng action, walang mangyayari. No? Kailangan mo tanggapin yung pagbabago. No? Kailangan mo tanggapin na may mababago sa buhay mo. And of course, this is something having hope. No? Ibig sabihin dito, guys, na kumbaga binibigyan ka ng pag-asa dito na mababago pa ang buhay mo, ang sitwasyon mo, kailangan mo alagaan yung sarili mo. So, let's see, guys, now, what is the pick a card, yes or no? Nandito na tayo with your question. Pwede ka na mag-question dito. Then, of course, nandun yung magiging sagot sa tanong mo with a 1, 2, or 3. Okay? See? And watch this. Yes or no, pick a card. This is a yes or no, pick a card. Represent tayo. So, guys, mag-isip na kayo ng questions mo. At umpisa na natin with the number 1. No? Ang sagot mo, kung napili mo ay number 1, ito na yon. Give me an information po with the number 1 in the spirit. Okay, there's something, yes. Find a fertile ground standing world fruitfully. Ibig sabihin dito, umanap ka ng bagay or sitwasyon or lugar na makakatulong for you, no? It's either a person or something or a situation, no? Kumbaga sinasabi dito na kailangan mong humanap ng taong tutulong sa'yo, yung taong alam mong magiging komportable ka, yung taong magdadala sa'yo ng growth and expansion, no? Ibig sabihin dito, tama ang iniisip mo, kailangan mo nang pakawalan yung sarili mo dyan sa lungkot na yan. What is additional messages with an angel spirit? Okay, so there is a number 2 with a yes, no? Vanning star first blast bursting out of the sea. So, sige, kumbaga, hindi mo man nakikita ngayon ang resulta, no? Hindi mo man nakikita ngayon yung pagbabago sa buhay mo. Huwag kang mag-alala na sinasabi, meron ditong sisinag, no? May liliwanag sa buhay mo at sisibol ng panibagong pag-asa, no? Ibig sabihin dito na mamumulaklak din lang lahat ng paghihirap, lahat ng mga bagay na naranasan mo, no? Magbabago yan, magiging maganda na sitwasyon mo, magiging masagana na at mas magiging bagong ikaw na yan, no? Kaya kailangan kumaga ngayon pa lang, tanggapin mo yung sarili mo sa pagiging bagong ikaw. So, let's see with the number 3. With the number 3, there is something a no. No feels, wait for more plain to see it. It won't work, no? Kumaga, sinasabi dito na hindi pa sa ngayon. No, hindi mo pa nakikita yung tamang pagkakataon at hindi mo pa nakikita yung tamang pagkakataon makuha isang bagay na to. No, kailangan mo pa ng more research or more discovery to yourself, no, maaaring kailangan mo pang tuklasin sa sarili mo kung paano mo mababago ang sitwasyon. O ibig sabihin ngayon na parang wala ka pang natututunan sa nangyayari sa iyo. Na paulit-ulit yung nangyayari kasi hindi mo pa nakikita yung totoong magandang bagay na nangyayari sa buhay mo. Ibig sabihin yung other side, no? Ibig sabihin yung dapat alam mo yung grounds mo. 'Di ba? Na paano mo mapapabago ang sitwasyon mo, paano mo mapapaganda. May mga bagay na kailangan mong bitawan at alisin. No? Ito yung mga bagay na makakasira sa iyo. Hanapin mo yung magbibigay kulay sa buhay mo. Huwag kang ma-stuck sa nakaraan. No?
sinasabi sa'yo dito parang hindi, kumbaga, ganun at ganun pa rin, no? Walang changes. So, kaya kailangan ngayon palang baguhin mo na yung sarili mo, bigyan mo ng something meaningful life, no? Kumbaga, baguhin mo na ang kinagisnan, baguhin mo na yung kinagawian, baguhin mo na yung mga bagay na alam mong magbibigay ng panibago eksena sa'yo, no? Ganun ang gawin mo. No? Iwasan mo yung mga bagay na paulit-ulit na lang. Ganon. So, guys, this is a weekly gabay for the month of May 1 hanggang May 7 for the sign of Aries. So, Aries, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And i-click bell for more videos. Because maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, away pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik-liglig na gumawa na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye. And babush.